So this time, yung gagawin po natin sa ating mga manok ngayon is magpainom po tayo ng Primoxil powder. So Primoxil powder ay for prevention and for treatment. So kailangan magpainom tayo nito even yung mga manok natin kahit walang sakit. Dahil dito sa kapitbahay natin is mayroong tinamaan po na aratay o atay kung tawagin dito sa Bisaya. Kaya para maiwasan natin yung ganong sakit is for prevention itong ginagamit po natin na Primoxil powder. So ang gawin po natin dito is about 5 to 7 days yung pagpainom po natin ng Primoxil powder. So actually dito sa ating mga manok ngayon may iilan na may mga sipon yung naka-free range natin dito, not as in grabe talaga yung kanyang sipon, bali hindi naman ganun talaga kalala yung sipon yung pinakawalan ko dito na manok. So tama-tama itong Primoxil powder is ito yung gamot para sa sipon ng manok, CRD, even coryza. Ito din po yung isa sa gamitin po natin itong Primoxil powder. But dito sa kulungan po natin mayroong tinamaan po dito na coryza. So nakita ko kahapon yung isa sa mga manok natin na tinamaan po ng coryza, bali dalawa ito sila. So sinaseparate ko na sila dito sa kulungan. And then yung iba din dito na tinamaan po ng coryza is grabe po yung kanyang sipon. So parang asthmatic na. Then yung iba na may sipon is bigyan po natin sila ng Primoxil tablet. So Primoxil tablet para sa manok na may grabe talaga yung sipon. Ito lang po yung gagamitin po natin about mga 5 to 7 days itong Primoxil tablet. So ang talaga Primoxil na tablet, hindi ko masabi na ito talaga yung gamot lang para sa manok na mayroong coryza. So ito ang pinaka the best option natin para mawala yung coryza sa inyong manok. And proven and tested na po yan dito na lagi kong ginagawa kapag mayroong coryza yung aking mga manok. Ito yung isang kutsara na asin sa isang baso na tubig. So yun yung ipapatak doon sa mata na parang may nana yung or one eye cold yung tinatawag na coryza. So dyan yung ipapatak. Tapos gawin nyo dyan is 3 times a day. So actually kahapon meron tayong nakita sa ating mga manok, kaya dinampot po natin, sineseparate natin sa kulungan. So kahapon is pinapatakan po natin yung kanyang mata about 3 times a day. So ngayon medyo may medyo okay na po yung kanyang mata. So maya maya pwede na natin ito pakawalan. So imagine that, ganun kadali lang po na gamutin po yung manok na mayroong coryza. So actually kung meron kayong manok dyan na may coryza, pwede nyong itry yung ganito, yung isang kutsarang asin at isang basong tubig. Yun yung ipapatak nyo sa manok na mayroong coryza. Itong Primoxil tablet na ginagamit po natin sa ating mga manok na may coryza at grabe talaga yung sipon is para lang po ito na mag-control na hindi umabot sa point na lumala na yung sipon at coryza hanggang mamatay po yung ating mga manok. So ito para mag-control lang natin yung paglala ng coryza at sipon. So ito yung purpose natin kung bakit tayo magbigay po ng Primoxil tablet para po sa ating mga manok. Kasi meron po talaga mga iba na mga antibiotic, iba na tablet na hindi ka pwedeng magbigay kapag walang sakit yung inyong mga manok. So ito maganda ito, Primoxil tablet at Primoxil powder for prevention and for treatment sa ating mga manok. But so far sa ating mga manok ngayon medyo healthy naman sila. Actually yung may sipon dito na hindi gaano kalala is dalawa lang. May coryza, dalawa lang din po. So as in halos okay na po yung ating mga manok sa ngayon. Hindi pareho nung mga last 2 weeks ago na halos imagine that nabenta natin na 28 lahat yon, may mga sipon, mga asthmatic na mga manok. So grabe yung sakit. So talagang uso yung sakit ngayon sa ngayong panahon.
So ito lang yung ginagawa po natin, itong for prevention and also for treatment sa ating mga manok. Kasi hindi naman talaga tayo nag-apply dito ng bakuna sa ating mga alagang mga manok. So for example, ito na manok is yung kanyang edad nito is below 2 months old. So ang pagbigay po natin dito ng Primoxel tablet, dapat half lang sa 1 tablet. So i-cut lang natin ito. So i-divide. So yun yung ibigay po natin kapag below 2 months old yung manok na tulad nito na may sipon o kaya yung may coryza. So magbigay po tayo nito is hanggang 5 to 7 days. Tapos ito na edad na manok is above 2 months old po ito. So dapat ang pagbigay po natin ng Primoxel tablet ay hindi na po natin siya i-cut. Isang tablet lang. Yan po yung ibigay po natin sa manok na may edad na 2 months old above yung kanyang edad, para mawala agad yung coryza and also yung grabe talaga na sipon sa ating mga manok. Actually nabili ko itong Primoxel tablet. Ang presyo bawat isa nito ay nasa 15 pesos lang. So mahal nga siya, pero di bali na lang. At least yung mga manok po natin is hindi magkasakit. Kasi mahirap na kung ang isa lang dito na grabe yung sakit, baka ma-wipe out pa yung ating mga manok. So habang hindi pa gaano sila kadami yung nagkaroon ng sipon, nagkaroon ng coryza, so gagamutin na po natin agad. So as of now, yung manok natin dito na may sipon is ano lang ito, bali 3 lang pala. Tapos yung dalawa may coryza and also yung sipon. Pero yung coryza talagang madali lang po yan na gagamutin. So yun nga, pinakita ko na sa inyo kanina kung paano gamutin itong manok na may coryza. So actually pwede nyo i-try sa inyong manok din na mayroong ganitong klase na sakit. Then yung pagpainom po natin na dito ng ng Primoxel powder. So sa umaga, mas maganda sa umaga tayo magbigay ng Primoxel powder. Tapos walang plain water, and then by hapon na tsaka na po tayo magpainom po ng plain water. So para hindi din masayang yung inyong Primoxel powder, dapat itimpla lang po natin ito ng tama-tama lang, na i-estimate lang natin na maubos lang siya para po sa ating mga manok, para hindi po masayang itong Primoxel powder. Kasi mahal din po itong Primoxel powder. Ito ay nasa 36 pesos dito sa lugar po namin. So mahal nga siya yung Primoxel powder. Pero para sa akin lang, Primoxel powder talaga ang pinaka maganda talaga na gamitin sa mga manok na may grabe talaga na mga sipon. But anyway, hindi ako nag-promote or nag-endorse po dito sa product na ginagamit natin sa ating mga alagang manok ngayon. Sa akin lang is to share sa inyo para magkaroon po kayo ng idea kung ano po ba ang dapat natin gawin kapag may ganitong klase na sakit yung inyong mga alagang mga manok. So sa iba dyan merong ganito na setup tulad sa atin na naka-free range lang po tayo. Kapag makita ninyo na inyong manok is meron talagang sakit, dapat i-separate po ninyo sa kulungan para hindi mahawa yung ibang mga manok ninyo na may mga sakit. Tapos bago kayo humawak sa ibang mga manok niyo na walang sakit, dapat maghugas kayo ng kamay para hindi ma-spread yung virus sa inyong manukan. So dito sa manok ko, every time na ginagamot ko yung mga manok tulad nito, may fowl cholera, may coryza, may sipon or anumang klaseng sakit sa ating mga manok. So bago ako humawak sa ibang mga manok dito na walang sakit, maghugas talaga ako ng kamay para hindi mahawa yung ibang mga manok na may sakit actually. So by the way, disclaimer lang po, ako ay hindi po tayo isang veterinarian at hindi din po tayo isang agriculturist po. So all the videos na ina-upload ko lang dito sa aming channel ay base lang po yan sa ating mga personal experience. Balik mo.
Mata niya. Oh. Nasama din yan ba? Oh, lagi. Pura ma. Tikas. Baik na.